Mag-umpisa tayo kung hahayaan ninyo ng chronological at nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, May 8 ang kanyang mga press release, at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative, sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies, ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. The Philippine Justice Department prepares a briefer for President Ferdinand Marcos Jr. on the International Criminal Court's possible arrest of his predecessor, Rodrigo Duterte. Justice spokesperson Miko Clavano says the agency's legal team is preparing Marcos for all possible scenarios in relation to the ICC's investigation. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. Aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno hindi papasukin ang ICC ay posible namang mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok, na waring di natin nalalaman. The President's statement seems to suggest otherwise. We are an open country. So yes, ma'am, but we could not. That there, in fact, were others coming through. Well, we suppose that people were coming in and out of our borders. We have millions and millions of people entering our ports and airports, and we cannot ask all of them if they are related to the ICC or not. We cannot do that, ma'am. Does this mean that the Philippine government was allowing the ICC to enter and investigate, provided they did not amount to any illegal action? Nobody ever identified themselves as the ICC when they entered our country, if ever they entered our country. Nobody ever identified themselves as the ICC when they entered our country, if ever they entered our country. So we did not allow them, if that is the only meaning of your question, we did not allow them as we did not know any entry of any ICC person in the country. We did not allow them as we did not know any entry of any ICC person in the country. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken, dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan, at maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador dumating din sa October 24. Siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador, at hindi ko alam
kung kumpleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng tatlo parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit tinatanggi nung ating mga opisyal na may ganito.